Manual CPC versus maximize clicks. Ano nga ba yung dapat mo na ginagamit para sa Google Ads campaign mo? Sa video na to, yan ang sasagutin natin at ipapakita ko sa inyo mismo sa loob ng actual na account ng isa sa mga clients ko. At i-explain ko sa iyo yung mga reasons behind yung mga pros and cons and real-world application ng manual CPC at maximize clicks. By the way, ako nga pala si Carlos Ubado and I've been doing freelancing and digital marketing for the past 12 years. Kaya naman makakasigurado ka na isa to sa pinakamalupit na Google Ads tutorial na makikita mo online ngayon. So guys, maya-maya papakita ko sa iyo yung isa sa mga actual accounts para makita natin at mas ma-appreciate natin yung about sa manual CPC at saka sa maximize clicks. Pero before that, pag-usapan muna natin kung ano nga ba yung manual CPC at maximize clicks. And to do that, konsulta tayo kay Google. And then sisigundahan ko lang ng impromptu. So sa manual CPC, ito yung isa sa mga old school na bidding strategies ni Google Ads. And nag-start to way back pa nung ang pangalan pa ni Google Ads is Google AdWords. So dito nakalagay, you can set the maximum amount you're willing to pay per click for each keyword, giving you a more precise control. So sa Google Ads kasi meron tayong campaign level, merong ad group level, and under ad group level, meron tayong keyword level. So let's say meron kang 20 keywords. Lahat ng 20 keywords na yon, meron silang individual na bidding. Pag manual CPC gamit mo, pwede kang mag-set sa lahat ng 20 na yon ng iba't ibang bids. Conversely naman, sa maximize clicks, ito yung nakalagay, automated strategy, pero sa totoo lang, semi-automated lang siya. So meaning, magsiset ka ng bidding sa campaign level or di kaya sa ad group level. So regardless kung 20 o kahit 100 yung keywords mo, isa lang yung masiset mo na budget or bidding rather. At mag-a-apply na yon kung ano yung naset mo dun sa lahat ng keywords sa loob ng isang ad group. Or kung sa campaign level, sa lahat ng nasa loob na keywords nung campaign na yon. So para mas ma-appreciate natin, papakita ko sa inyo yung overview ng manual CPC sa loob mismo ng isang actual account. Okay, sa loob ng ating campaign, if you go to the campaign tapos click mo yung keywords, dito makikita nyo, pwede nating maset individually. We can edit itong mga max CPC. So yan yung revise ng bid ng manual CPC. Kung mapapansin nyo, isang line, isang keyword yan. Or rather, isang row, isang keyword. So we can edit it here. Meron din siyang recommendations, matitira natin siya ng isa-isa. So mas granular yung magiging control natin, lalo na kung gusto natin talaga ng more control. And also, ang isa pa sa advantage ito is dahil mas kontrolado mo yung budget, mas most likely than not, mas magiging mababa yung cost per conversion mo. Yun nga lang, ang downside, hindi siya masyadong scalable dahil hindi siya automated bidding strategy. At another disadvantage is mas matagal bago pumasok yung data. Ngayon naman, punta tayo dun sa overview ng maximize clicks. So to go to the campaign settings, punta ka lang dito, pinutin mo yung gear icon, okay, and then click natin tong bidding, tapos change bidding strategy, okay, tapos select maximize clicks and set tayo ng maximum cost per click. So regardless to, kung meron kang 20, 200, couple of hundreds of keywords sa isang campaign, yun yung magiging bid niya para sa lahat ng keywords na nandun. And ang kagandahan dito, mas mabilis na papasok yung data. And dahil sa ganun, mas mabilis ka rin makakapag-scale. And also, makakasave ka ng time sa pagmamanage. Yun nga lang, ang hindi maganda dito is kung minsan may tendency na mag-overspend yan dahil gagawin niya is uubusin niya yung daily budget mo. Kukuha siya ng as many clicks as possible. And kung meron kang ibang keywords dun sa ad group mo na supposedly, let's say, mababa lang. Let's say $5 lang talaga dapat yung bid niya. Pero ang nabibid mo is $10. So, may tendency na mag-overspend ng konti. Dahil nga, mag-overbid ka eh. Let's say, $10 ang nilagay mo na bid limit. Diba? So lahat, kahit $5, $3 lang yung supposedly talaga, yung actual bid nila, mapapabid ka sa kanila ng $10 pa rin. So kung bibigyan natin ng summary, are you ready to take your business or media buying career to the next level? If yes, then you need to learn how to unlock the power of Google Ads. Hi, I'm Carlos Obado, and for over a decade, I've been helping businesses grow exponentially using the power of Google Ads. Today,
I'm excited to introduce you to our comprehensive Google Ads course. In this course, you'll learn how to create effective Google Ads, target the right audience and keywords, build highly converting landing pages, optimize campaigns, and much more. If you're ready, just click the link in the description below to enroll. So kung bibigyan natin ng comparative analysis, si Manual CPC, mas meron siyang control, mas cost-effective siya, and mas mabagal siyang scale. Conversely, si Maximize Clicks, mas madali siyang i-manage, mas mabilis siyang i-scale, pero yun nga lang, medyo may tendency siya mag-overbid, kaya mas mahal kumpara sa Manual CPC. Punta tayo dun sa mga use case, no? So, kailan naman natin ngayon gagamitin si Manual CPC at saka si Maximize Clicks. So, kung ang business mo o ang business ni client mo is medyo nandun sa side na nagtitipid, natural, Maximize or rather Manual CPC ang gagamitin natin. Tapos, hindi naman siya masyadong worried na mag-scale o hindi siya nagmamadali na mag-scale. So, yan. Pwede tayong mag-manual CPC dyan. Basta ang goal lang niya is get me the best possible cost per conversion. Okay na ako sa mga, let's say, 20 to 50 conversions a month. So kung ganun yung scenario, manual CPC ang gagamitin natin. Pero pag sa scenario na may budget ka o may budget si client mo, hindi siya masyadong worry yun, mas worry niya na gusto niya makapag-scale ng mas mabilis. So, Maximize Clicks tayo. Gusto niya tumalon from A to B na itong first month nyo. Sige, kuha tayo ng 80 to 100 leads o conversions. And then, kung kaya na natin, let's get to thousands of conversions every month. Maximize Clicks yung para doon. So, kanina, pinakita ko na rin yung pros and cons eh. So, siguro, instead na ipakita ko yung pros and cons, since nabanggit ko na din naman kanina, ang pros and cons ng Manual CPC at Maximize Clicks, pakita ko lang sa inyo yung isa sa mga technique kung paano natin manenegate halos yung mga advantages or rather yung disadvantages ng both Manual CPC at Maximize Clicks. Kumbaga, may-utilize natin siya parehas nang sa ganon, hindi mag-overspend yung campaign, pero madali pa rin siyang i-manage at mabilis pa rin siyang mag-scale. Okay, so mali yung illustration ko. So palitan natin tong illustration ko. So mawawala tong disadvantage ng Manual CPC at Maximize Clicks. And to do that, punta tayo sa actual na account. Okay, balik tayo dito. So sa bagong launch na mga campaigns natin, ang pipiliin natin muna is Manual CPC. So labas muna tayo dito para makita natin. So dito, Manual CPC, lagi tayo pagbago yung campaign. And then, mag-iintay tayo ng a day hanggang 2 days. Tapos, sisilipin natin lagi yung keyword level. Kasi dito, after a day or 2, lalabas yung tinatawag natin na actual bid. So, yun yung recommendation ni Google Ads. Marked in red texts. So, in order na lumabas ka dun sa top 4 spots ng search result ng ads, kailangan mong palitan yung bid mo dun sa recommendation niya. So, ngayon, yun ang magiging baseline natin para gamitin naman natin sa Maximize Clicks. So, once na makita mo yun at for example, nakita mo dito, no, $7 siya. Sa Maximize Clicks ngayon, ang gagawin natin is set tayo ng maximum bid limit, tapos pwede nating pantayan yon or kung gusto natin na mas mabilis, mag-a-add tayo na ng $1 hanggang $2. So dito, kung gusto mo mabilis siya ng konti, di lagay natin $8. Kung gusto mo talaga mas mabilis at mas maraming data na pumasok, gawin mong $9. Pero ang kagandahan dito, hindi ka na masyado mag-overspend. Kasi yun ay actual bid eh, lumabas na dito. Hindi ka na manghuhula. Kaysa sa wala kang data, tapos nang hula ka, ginawa mo siyang let's say $12, ang layo niyan, halos doble dun sa actual bid. And then later on, pag nakakuha ka na ng at least 15 conversions sa loob ng 30 days, then pwede ka nang gumamit ng smart bidding strategy na target CPA or target ROAS. Pero so far sa ngayon, sa lahat ng accounts na minamanage ko, ito ang diskarte ko kasi tinesting ko rin, ito yung pinaka gumagana. At di lang basta gumagana, kundi gumagana siya na maganda ang resulta. Ngayon, in conclusion, sagutin natin yung isang tanong na pwede ka ba mag-stick lang sa Manual CPC? Yes, pwede naman. So pag nakita mo yung actual bid, i-adjust mo lang doon. Okay? I-adjust mo lang lahat doon. So, kasi lahat ng keywords ipapakita niya doon, yung actual bid per keyword yan.
At lalo kung hindi naman nagmamadali nga, di mag-manual CPC ka na lang. So sa conclusion natin, parehas pa rin siyang nag-work. Pero para sa akin, at sa experience ko, mas effective siya kung gagamitin mo siya parehas na manual CPC muna and then later on i-transition mo sa maximize clicks and then later on, once you get enough conversions, at least 15 within 30 days, saka ka mag-smart bidding. Or kung mas maganda pa, kung kaya mo pang ibaba sa tingin mo, kung kumpiyansa ka, sagad mo na kahit umabot ka ng 30 conversions, 50, kahit pa 100, kung mapapababa mo yung cost per conversion, the better. Then saka ka mag-transition sa smart bidding. Kasi yung actual na cost per conversion mo, doon magbabase yung smart bidding na ilalagay mo. Sana marami ka na namang napulot sa video na to. At kung marami kang nakuha dyan, sinisiguro ko sa'yo na marami ka ring matututunan dito sa video na to. Lalo na if you want to improve and upskill pagdating sa Google Ads.